Kamusta mga tol? May paraan ba talaga mga tol para matalo ng Lakers ang Nuggets o mata-Taylor Swift na naman tong mga to? Tirahin na natin yan, pero bago yan, atsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, 8 sunod nang tinatalo ng Nuggets yung Lakers no? 4 doon galing doon sa Taylor Swift sa playoffs last year at 3 naman this year. Eto mga tol no, ang tingin ko talaga para magkaroon ng chance na manalo ang Lakers sa Nuggets madepensahan ng Lakers ang Nuggets kasi wala naman kasi problema sa scoring ng Lakers, diba? Marami namang scorer yung mga yan So syempre, ang unang problema dyan, paano pipigilan si Joker? Unang laban nila ngayong season mga tol, si Davis Salon yung tumawag kay Joker at ayan, na-offensive rebound tsaka na-putback pa nga. Na kung iisipin mo, ay parang message naman no? Si Davis Salon, malakas dumipensa yan, diba? Pero yan no, sinilaksakan lang ni Joker si Davis Salon Ang problema talaga dito mga tol sa poste. Ayan kita nyo kung mapapansin nyo dyan, walang double team na dumadating no? Pero kinakaya-kaya lang ni Joker si Davis Salon sa ilalim. O yan pa isa, tignan nyo ginawa ni Joker Inilapit niya muna sa poste, diba? At doon na niya ngayon pinuwersa si Davis Salon. Late naman yung double team, ayun sumabit pa nga si Davis Salon dyan. O yan pa isa, sa ilalim na naman uli Screen na screen na si Joker, libre tuloy si elbow jumper, patay ka dyan. Hoy, like mo. Pag hindi ka na naman nag-like, nako, Taylor Swift na naman yan, lagot ka. Mag-like ka na. Now, madalas mo rin makikita mga tol na si Joker nasa ibabaw yan nakapwesto na ganyan habang si Davis Salon yung tumatao sa kanya. At kung mapapansin dyan mga tol ang baba ng pwesto ni Davis Salon Ayan, nagka-switch, nirato na yung Joker ng 3 points, patay ka dyan. So pati ba yan, problema rin yan ng Lakers. Ayan, show defense sila, diba? Ang lalim ni Davis Salon Pero nung umalis yung nag-show, tinirahan kagad ni Joker si Davis Salon 3 points patay ka dyan. So ang tanong natin dyan pwede ba talagang gawin ni Davis Salon yung ganyan? Hiniiwanan niya si Joker sa labas tapos pinapatira niya ng 3 points. This season actually mga tol 35.9% si Joker sa 3 points. Actually average lang yung ganyan no? Pero yan patay ka dyan. Pero kung ako tatanungin, yan na yun mga tol Yan na yung best na pwedeng gawin ni Davis Salon para mapigilan niya si Joker. At rasan siguro niya na konting-konti lang tapos patirahan niya sa labas na ganyan kaysa sa loob kasi wala talaga siyang kaya sa loob. Hindi niya kaya dun Hindi niya kayang pigilan mag-isa si Joker sa loob. At hindi naman exceptional yun, 35.9%. Actually, average lang yun So, pwede siyang sumugal doon. Ang isa pang pwede maging problema naman dyan kapag ganyan, bumababa si Davis Salon, etong mga handoff na to na ginagawa ni Joker. Mau-open kasi yung mga shooter ng Nuggets, diba? Lalo-lalo to si KFC, diba? Ganyan palagi ginagawa niyan Mababa si Davis Salon, tapos na jumper ni KFC, di patay ka dyan. O kaya dito kay Mahal Mura yan, mag-handoff din yan. Tapos, sasalaksak ng ganyan, diba? Di syempre, problema rin talaga yan. Pero again, kung ako yung tatanungin, kung ako yung Lakers, yan din talaga yung pipiliin ko kaysa poste ni Joker sa ilalim si Davis Salon. Kasi mga tol, choose the lesser evil kasi yan Sa poste, todas ka talaga doon. Pero sa mga handoffs na ganyan, mas meron chance sumablay talaga yan. Kaya dyan ka na lang no? O kaya doon sa mga triples na sinabi ko kanina. Teka lang tol. Paano kaya ako i-double team na lang ng Lakers si Joker? Andiyan naman si Ruikawa, diba? Pwede siguro pang double team yan no? Actually, lason yan mga tol. Pag ginawa mo yan, dak. Pag si Joker nasa poste mga tol, tapos i-double team mo, ano tingin mo mangyayari? Sino ba yan? Si Joker yan, diba? Best passing big man sa NBA. Delikado talaga yan ganyan. Puro shooter pa kakapin niya, todas ka dyan. Kaya lang, minsan talaga, no choice talaga mga tol. Lalo na, pag nagka-switch, diba? Gagawin ni Joker, maposte yan kagad yan yung tulong na Ruikawa, yun, inali pa kay Gordon, dak mo, dak. So para sa akin, out of the question na yan mga tol. Kung ako masusunod, wag nyo i-double team si Joker kasi makikita talaga palagi nyo yung kakapin niya. Triple-double kagad dyan. Dak. Unless na lang siguro mga tol kung magka-switch diba tapos maliit yung bantay ng Joker. Yan, ganyan, pag ganyan, dapat talaga matik, double team na kagad ng Lakers yan or else shoot na kagad dyan. Wala naman kasi magagawa talaga yung mga guards ng Lakers kay Joker sa ilalim, diba? Si Davis Salon nga, hirap yung mga guards pa kaya. So kapag ganyan nagka-switch, dapat double team talaga kagad. Tapos actually mga tol, dun sa last game nila ginawa ng Lakers, sinuwi kami pinambantay nila kay Joker. At si Davis Salon nasaan? Ayun kay Gordon dakmo. Ayun, kinain tuloy kagad sa loob ni Joker. Ang idea kasi nila dyan, nilalayo nila si Davis Salon kay Joker para mangyari, makatulong si Davis Salon sa loob. Pero asan ba siya? Ay sa labas hinihila ni Gordon dakmo palabas Kaya hindi na siya actually nakakatulong sa loob So anong nangyayari tuloy, minamama ni Joker si Ruikawa sa poste at hindi rin naman talaga nakakatulong si Davis Salon sa ilalim. Patay na naman. Now pag yan mga tol pag yan ang ginawa ng Lakers sa depensa, lista nyo na. Sabi ni Yeshkel Badwin, Taylor Swift na naman yan kapag ganyan. Kasi naman, no match kay Joker sa ilalim niya, walang yan naman At yung mga nakikita nyo ngayon mga tol sa isang laro ko lang kinuha lahat yan No match talaga si Ruikawa, wala talagang kalaban-laban Ayan tingnan nyo lang mabuti kita-kita naman talaga diba? Hindi talaga kaya ang depensa ni Ruikawa si Joker, maning-mani talaga kay Joker paano ba naman? Power forward lang yan mga tol, 6'8 lang yan hindi pa bruiser yan diba? Tapos itatago mo kay Joker, pag ganyan magdasal na lang talaga kayo na sumablay si Joker.
O yan, tinan nyo, panay shoot ni Joker, diba? Wala talaga magawa si Ruikawa. Kaya kung maka-Lakers kayo, pag nakita nyo ganyan, magdasal na kayo. Totas na kayo kapag ganyan. This is why importante talaga dati si Dwight Howard, diba? Noong tinalo ng Lakers dati ang Nuggets. Kasi kung si Dwight Howard at si Hachimura, parang okay lang yun para sa akin Pero yun nga, hindi nga kasi si Dwight Howard. At sa isang laro lang mga tol, 10 beses iniskora ni Joker si Ruikawa Hindi pa kasama yung mga fouls dun ha. So ang tanong dyan anong pwedeng gawin ng Lakers para mapigilan si Joker? Ulitin ko mga tol ha, si Davis Salon dapat ang didepensa kay Joker. Pero medyo aatrasan ni Davis Salon si Joker ha. Medyo lang naman, huwag naman yung wide open talaga sa 3 points. Kumbaga parang papaisipin mo si Joker, ay kita ko yung bakal ha, tira ko na kaya sa 3 points, yung ganun lang ha. Tapos mag-contest ka na lang kahit paano. Yun na siguro yung mayroong pinakamalaking chance para sa Lakers. At kung gawin naman ni Joker, maghanap naman siya, diba? Isugal mo na lang din yun no? Humabol na lang ng humabol yung mga guards ng Lakers na iniskira ni Joker hanggat kaya nila, syempre. Kasi hindi talaga pwedeng umangat doon si Davis Salon kasi may iwan si Joker na nag-roll. Toda sila pag napasahan si Joker sa roll At syempre, wag sila mag-double team nga kay Joker sa poste. Kaya si Davis Salon talaga dapat yung babantay sa kanya para solo-solo lang ha. At hindi talaga si Ruikawa yung magbabantay kasi hindi talaga niya kaya si Joker sa ilalim Actually, kinakaya din ni Joker si Davis Salon sa ilalim mga tol no? Pero walang no choice talaga Si Davis Salon talaga yung best bet ng Lakers para mapigilan si Joker sa ilalim ng solo-solo lang. Wala nga kasi si Dwight Howard Now, ang second problem mga tol, si Gordon Dakdak mo. Dati, pinambantay nila dyan si Ruikawa, diba? Pero yan kinain lang sa loob ito pa isa yan one-on-one Sinilaksakan lang ni Gordon Dakdak mo. Shoot na naman yan. Actually, kung isipin mo, parang pwede Pwede si Ruikawa kasi magkasintangkad lang naman yan. Pero actually kasi, mas malakas kasi si Gordon Dakdak mo kaysa kay Ruikawa So, anong pwedeng gawin ng Lakers dyan? Ang tingin ko dyan mga tol, eto ha. Dapat si Lolo Bron ang tumao kay Gordon Dakdak mo. Hindi si Ruikawa, hindi si Davis Salon. Si Lolo Bron dapat Ha? Sigurado ko dyan, tol? Palagi mo sinasabi, diba? Si Lolo Bron, natutulog sa pasita si Lolo Bron sa depensa So, bakit si Lolo Bron babantay dyan? Actually, para sa akin, mga tol, si Lolo Bron, kung magpo-focus lang siya sa depensa, kung ibubuhos lang niya yung 100% ng spiritual na kapangyarihan niya sa depensa, ha? Tingin ko, kahit talaga niyang pigilan si Gordon Dakdak mo, Ang problema lang nga kasi talaga kay Lolo Bron, minsan, nagpapahinga sa depensa to, Para meron pa siyang lakas para sa opensa. Kaya para sa akin, si Lolo Bron dapat ang tumao dyan kay Gordon Dakdak mo. Now, ito naman susunod na problema, Ano naman ngayon pwedeng gawin ng Lakers kay Mahal Murray? Si Reglay bumabatay sa kanya, pero tinirahan ng 3 points, patay ka dyan. Pwede ba yung si Reglay magbantay? Actually, pwede si Reglay, kaso, hindi naman ngayon first time si Regla, diba? Ang first time kasi ng Lakers ngayon, si J-Lo, si Baby Backrib, si Lolo Bron, si Ruikawa, at si Davis Salon. Kapag si J-Lo pinabantay mo dyan kay Mahal Murray, takaw-tautas ka talaga dyan. Isang napakalaking no. Yan, wag yan. So, wala kang choice talaga dyan. Si Baby Backrib lang pwede mo ilagay dyan kay Mahal Murray at si J-Lo, kay KFC mo naman yung ilalagay. Huwag si Lolo Bron dyan ha, ubos ang hangin ni Lolo Bron dyan kay Mahal Murray. Sa labas ng galaro yan Kaya kung dyan mapapasin nyo, tingnan nyo mga tol si Baby Backrib talaga yung nagbabantay kay Mahal Murray. Pero sabi ko dati pa, diba, hindi talaga yan defensive player So babalik na naman tayo doon sa dati ko sinasabi dati pa, kulang ng perimeter defender talaga ang Lakers ngayon. Dito mo sana ngayon magagamit si Bandolp kaso wala nga kasi si Bandolp. Kasi mga tol, pag yung pick and roll ni Mahal Murray tsaka ni Joker, tapos ang tao niya sino? Si Baby Backrib siya si Ruikawa. Kahit ba nila dalawa yan? Syempre hindi, diba? So anong pwedeng gawin ng Lakers dyan? Actually, kung ako yung Lakers maaga kong ipapasok ngayon si Beast the Prince pang depensa kay Mahal Murray. Doon actually sa isang laro nila mga tol, nakita ko doon Merong ilang pagkakataon na depensahan ng maganda ni Beast the Prince si Mahal Murray. Hindi ko naman actually sinasabi na lockdown niya ha. Pero sa buong Lakers team, siya na siguro yung nakita ko na medyo nakakahabol talaga kay Mahal Murray. So gusto ko makita ulit to mga tol kung ano mangyayari dito Ilabas ng Lakers na maaga yung isa kina J-Lo tsaka kay Baby Backrib sa first quarter para makita nila kung makakadepensa ba si Beast the Prince. Tsaka kayo mag-design ng rotation patterns, depende syempre sa nilalaro ni Beast the Prince sa depensa kay Mahal Murray. Tapos mga tol, ang isa pang problema, etong si FPJ huling laro nila, 10 out of 10 to sa field goals, walang sablay kahit isa. Hindi tulad ni Game 6 Baltang, walang shoot kahit isa So dahil sabi ko kanina, diba, si Lolo Bron dapat ang tumao kay Gordon Dakdak mo, di syempre dito kayo mapupunta si Ruikawa. Palagi to sa labas na kapwesto mga tol Kaya para sa akin, hindi talaga to dapat kay Lolo Bron. Hindi bagay si Lolo Bron dito, yan portrait, patay ka dyan. O yan, tingnan nyo, si Lolo Bron yung bantay niya, diba? Tingnan nyo gagawin ni Lolo Bron, iniiwanan niya yung shooter na si FPJ sa labas para tumulong sa loob. Hindi talaga bahagi si Lolo Bron dyan. Kasi si Lolo Bron mahilig talaga yan tumulong sa ilalim Kaya hindi pwede kay Lolo Bron na yung didepensahan niya isang perimeter shooter na catch and shoot sa labas.
Na mga tol, eto panghuli si KFC, no? No choice ka talaga dito eh. Syempre, si J-Lo na yung magbabantay dito. At yan yung isang problema kay J-Lo mga tol eh, no? Kasi wala kang choice eh. Kailangan mo itago si J-Lo sa depensa eh. Pero ang tanong, saan mo siya itatago? Eh, sipag-sipag gumalo ni KFC. Hindi mo rin pwedeng itago si J-Lo kay PJ kasi sobrang tangkad naman noon. Wala talaga mapagtataguan si J-Lo. Hamon na kay KFC na lang siya magbantay. Eto nang mga tol, si Vincent kaya? Pwede kaya si Vincent? Actually, defensively, mas okay talaga si Vincent magbantay kaysa kay J-Lo eh. Pero kasi, sariwang-sariwa pa sa alaala ko mga tol eh. Kung anong ginawa ni Joker kay Vincent sa laban nila ng Miami Heat dati, kaya ayaw ko rin dyan eh. At panghuli, tingin ko crucial to mga tol eh. Fast break points. Kasi nung nakaraang playoffs, palagi talaga tinatalo ng Nuggets ang Lakers sa fast break, diba? Doon palagi actually lumalamang yung Nuggets eh kapag nagtakbuhan na sila eh. Kahit itong nakaraang laban ng Nuggets tsaka Lakers nitong February lang ha, 19 fast break points ng Nuggets doon, ang dami eh. So kailangan talaga sipagan ng Lakers na bumaba kaagad sila sa depensa. Lo, hindi pwedeng ganyan, ginagawa mong ganyan, tinatamad gumaba ha. Hindi pwede yan lo ha. Solid na solid kasi yung Nuggets sa fast break, pati mga 3-pointers nila, diba? Nakaabang palagi sa fast break yung mga yun eh. So kailangan talaga mapigilan ng Lakers yung mga fast break ng Nuggets. So yun mga tol, no? Para sa akin, kailangan simulan ng Lakers sa depensa kung gusto nilang manalo sa Nuggets. Kasi hirap talaga sila sa matchup sa tao-tao sa Nuggets eh, no? Kasi palagi angat yung skills ng opensa ng Nuggets kaysa sa depensa ng Lakers. Tao sa tao ha. Kinakain ni Jokic sa ilalim si Davis alone tsaka si Ruikawa. Tapos wala silang perimeter defender para kay Mahal Murray. Ang hirap pa palagi itago ni J-Lo sa depensa. So kung walang magagawang magandang game plan ng Lakers sa depensa, expect nyo mga tol, malamang ma-Taylor Swift na naman to eh. Pero para sa akin, yamado pa rin talaga yung Nuggets dito ha. Tingin ko 4-1 o kaya 4-2 Nuggets 2 eh. Siguro Lakers kunin nyo na lang si Dwight Howard, no? Para meron kayong pang-wrestling kay Joker. O yan pang himakas pang-leg mga hita ng Buburaki na Warriors.